Mga idolo, magkasama na ang two-time MVP at unstoppable inside force na si Giannis Antetokounmpo at ang four-time NBA champion na si Klay Thompson at isang defensive anchor na si Bam Adebayo. Dahil ngayong 2026-27 season, hindi lang si Klay ang shooter sa paligid ni Giannis. May Tim Hardaway Jr., Andrew Wiggins, Bobby Portis, Nikola Jovic, Simon Fontecchio at iba pang players na kaya magbigay ng spacing at scoring. So ang malaking tanong ngayon, kaya na ba nitong Miami Heat na ito ang mag-champion? Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ibang klase talaga ang ginawa ng Miami Heat ngayong off-season. Una, nakuha nila ang superstar na si Giannis Antetokounmpo, isang two-time MVP at 10-time All-Star. At parang hindi pa sapat iyon mga idolo. Nagdagdag pa sila ng isang player na alam kung paano manalo sa pinakamalaking stage. Officially, pumirma si Klay Thompson sa Miami Heat matapos ang buyout niya sa Dallas Mavericks. 2-year deal ang naiulat at dala niya ang experience ng 4 NBA championships, 5 All-Star selections at career 3-point shooting percentage na 40.9%. Kaya ngayon ang tanong, ano ang mangyayari kapag binigyan mo si Giannis ng mas maraming shooters? Halika't ating pag-usapan. Ito ang unang malaking dahilan kung bakit nakakatakot ang Miami Heat ngayon. Kapag si Giannis ang may bola at nag-drive papunta sa basket, automatic kailangan ng depensa na mag-adjust. Kapag nag-collapse ang defenders, kick out kay Klay at alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Klay kapag nakakuha siya ng open look. Hindi niya kailangan magkaroon ng bola ng matagal. Hindi niya kailangan mag-dribble ng 15 seconds. Ang kailangan niya ay space, timing at isang magandang pass. At kapag si Giannis ang nag-create ng opportunity, napakalaking advantage iyon. Dahil habang papasok si Giannis sa paint, kailangan ng kalaban na mamili. Tutulungan ba namin ang depensa laban kay Giannis? Kung oo, open si Klay. Kung hindi naman sila tutulong, Giannis sa rim. At iyon ang klase ng dilema na gusto ng isang superstar. At isa sa mga naging challenge ng isang player tulad ni Giannis ay ang spacing. Kapag maraming defenders ang nasa loob, mas mahirap para sa kanya ang pag-atake. Pero ngayon, mas maraming shooters ang Miami Heat. Imagine this lineup: Davion Mitchell, Tim Hardaway Jr., Andrew Wiggins, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, at sa bench, Klay Thompson, Bobby Portis, Nikola Jovic, Pelle Larsson, Simon Fontecchio, Drew Smith, at Ryan Conwell. Hindi lahat sa kanila ay pure sharpshooters, pero ang overall roster ay nagbibigay sa Miami ng iba't ibang shooting, scoring, at playmaking options. So kapag nasa bench si Klay, hindi ibig sabihin mawawala ang spacing. May iba pang players na pwedeng gumawa ng damage. Pero guys, huwag nating isipin na ang contribution ni Klay ay shoot 3, then that's it. Mas malaki pa doon. Ang pinakamahalagang dala ni Klay ay experience. 4-time champion siya at dumaan siya sa napakaraming playoff battles kasama ang Golden State Warriors. So sa Miami, pwedeng maging malaking impluensya sa younger players. At higit sa lahat, alam ni Klay Thompson kung paano maglaro kasama ang isang superstar na nangangailangan ng spacing. Sanay siya sa off-ball movement. Sanay siyang gumalaw kahit wala ang bola. At iyon ang perfect complement sa isang player tulad ni Giannis. Hindi kailangan ni Klay na maging primary ball handler. Kailangan lang niya maging Klay Thompson. Pero hindi lang si Klay ang dapat bantayan sa Miami Heat. Nandyan din si Tim Hardaway Jr., isang veteran scorer na kaya magbigay ng perimeter shooting at offensive punch. Kapag si Giannis ang nag-a-attract ng dalawang defenders, magiging mas valuable ang open looks para sa mga shooters. At pagkatapos, nandyan si Andrew Wiggins. Si Wiggins naman ay ibang klase ang role, hindi lang shooting. Kaya niyang mag-defend, kaya niyang mag-score sa transition, at kaya niyang magbigay ng athleticism sa lineup. So habang si Giannis ang pangunahing force sa loob, si Wiggins ang pwedeng maging additional two-way weapon sa perimeter. At kapag nag-click ang lahat, mas mahirap hulaan ng kalaban kung saan manggagaling ang opensa. Now let's talk about Davion Mitchell. Hindi siya nandyan para maging superstar. Ang role niya ay mas simple pero importante. Control the game, defend, organize the offense, and get the ball to the right players. Kapag may point guard na kaya magdala ng bola at mag-setup ng tempo, mas makakapag-focus si Giannis sa attacking role niya. Then we have Bam Adebayo. At dito nagiging interesting ang Miami Heat. Dahil paano mo ide-depend ang isang team na may Giannis and Bam? Parehong athletic, parehong versatile, parehong kaya maging playmaker sa kanilang sariling paraan. Pwedeng si Giannis ang pangunahing attacking force.
Si Bam naman ang pwedeng mag-screen, mag-defend, mag-facilitate at magbigay ng second scoring option. At defensively, Giannis plus Bam is a scary combination. Isa pang underrated move para sa Miami Heat ay ang presence ni Bobby Portis. Dahil sa Giannis trade, kasama rin si Portis na lumipat sa Miami Heat. At alam naman natin kung ano ang dala niya: energy, rebounding, physicality at scoring off the bench. Imagine, kapag kailangan ng Miami ng opensa at nasa bench si Giannis, pwedeng magkaroon ng minutes si Portis kung saan siya ang magbibigay ng physical presence at scoring. At kapag bumalik si Giannis, mas nagiging dangerous ang second unit dahil may superstar level pressure ulit sa depensa. Then there are the other pieces. Nikola Jovic can provide size and offensive versatility. Simon Fontecchio gives Miami another forward option and perimeter shooting potential. Pelle Larsson can provide guard play, ball movement, and versatility. Drew Smith can help with perimeter defense and guard depth. At si Ryan Conwell, isang rookie guard, ay isa sa mga young players na maaaring magkaroon ng opportunity na matuto sa paligid ng veterans at stars. Hindi naman kailangan lahat sila maging 20-point scorers sa championship team. Hindi naman ganoon ang formula. Ang kailangan mo ay players na alam ang role nila. Shoot when open, defend, move the ball, set screens, rebound, at higit sa lahat, huwag sirain ang chemistry. So, championship contender ba ang Miami? Absolutely. Pero automatic champion? Hindi naman, mga idolo. At ito ang importanteng distinction. Ang talent ay nandyan na, pero ang chemistry, kailangan pa nilang buuin. Remember, bagong environment ito para kay Giannis, bagong superstar system, bagong teammates, at kailangan nilang malaman kung paano pagsasamahin ang opensa ni Giannis at Bam nang hindi nagiging crowded ang paint. Kailangan din patunayan ni Klay na kaya pa niyang maging consistent contributor sa isang championship level team sa edad na 36. Last season sa Dallas, nag-average siya ng 11.7 points per game at nag-shoot ng 38.3% from 3. Pero kahit bumaba ang production niya, kumpara sa prime years niya, 38.3% from 3 is still dangerous. At mas magiging dangerous siya kung ang mga open shot niya ay nanggagaling sa defensive attention na nililikha ni Giannis. Para sa akin, ang pinaka-scary sa Miami Heat ay hindi lang ang pangalan ng kanilang stars. It's the fit. May superstar silang kayang mag-collapse ng depensa. May shooter silang kayang mag-punish sa rotation. May Bam Adebayo silang versatile sa loob at labas. May Wiggins silang two-way player. May Davion Mitchell para sa guard play. May Klay para sa championship experience at shooting. At may Portis para sa physicality at scoring. Kung magiging healthy ang core nila, kung magiging consistent ang shooting, at kung magkakaroon sila ng chemistry, this Miami Heat team has a legitimate chance to make a deep playoff run. At kapag nasa Eastern Conference Finals na sila, anything can happen. Pero ngayon, mga idolo, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang Giannis, Klay, Bam combination para ibalik ang Miami sa NBA Finals? At kung mag-champion sila, sino ang magiging pinakamahalagang player pagkatapos ni Giannis? Klay Thompson, Bam Adebayo, Wiggins, o baka isang unexpected hero mula sa bench? Comment down below. At kung gusto niyo ng mas marami pang NBA updates, trades, rumors, player comparison at basketball stories, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.